which criminalizes recruitment. Alam ko na kilala niyo kung sino yung nag-recruit. Kasi alam ko hanggang ngayon, nandiyan pa yan sa mga eskwelahan ninyo. Sige pa rin recruit yung mga gago na yan. Mga professors na andyan pa sa mga universities. Sige pa rin yan hanggang ngayon. Ito mga kabanat, no, pangalawang video na natin ito, nire-record na natin ito mga kabanat, itong ginawang hearing sa Senado nga, no, na talagang gusto talaga malaman ni Senador Bato de la Rosa. Ngayon meron ako nakitang update na gusto raw ni Senador Bato de la Rosa na pananagutin yung ilang mga sulon, ibig sabihin yung mga congressman na involved sa makakaliwang grupo. So gusto ko, yun ang hinahanap ko dito sa video na ito. Pero bago yan, dahil mahaba ang video, ito muna yung ating re-record. Ito pagsasalita ni Senador Bato de la Rosa, naglabas na ng sama ng loob dito sa strategy ng makakaliwang grupo para masisi nga itong ating gobyerno. Bakit yung mga recent encounters ngayon ay doon nangyayari malapit sa mga eskwelahan? Ito'y taktika ito ng NPA na sila ay nagpapasighting, nagpapakita doon malapit sa mga eskwelahan para pag mag-react ang sundalo, pulis, at sila'y puntahan, pag inkwentro ngayon, damay ngayon yung eskwelahan. So, propaganda na naman nila, winning the propaganda war sila na, oh, the government is the ones violating their own policy of declaring this schools as a peace zone. O bakit dito? Kipag-gira ang sundalo. They are drawing the war, they are drawing the encounters going towards the schools para madamay ang mga bata. Ganon kawalang hiya itong mga NPA na ito. Ganon talaga. Alam nila yung ginagawa nila. Gusto nila ring lutuin tayo sa sarili natin mantika. Eh kung mga tao, kung hindi nag-iisip, masama na naman ang gobyerno sa kanila. Sabihin na naman mga tao talaga itong mga sundalo at pulis ginigira yung eskwelahan. Pero ang NPA ang humihila ng gira papunta sa eskwelahan. Parang strategy, no? Strategy talaga nila yan. Talagang yan naman talaga daw ang realidad eh. Strategy nila yan. Alam nyo, pag nagbakbakan, di naman yan tatakbo papuntang bundok eh. Ang strategy ng mga yan ay papunta doon sa maraming mga bahay. Kasi pag may nadali na halimbawa mga civilian, matik yan ang masisisi yung mga sundalo. Yan naman talagang strategy. Nakakita ka ba na nagbakbakan ay yung mga yan ay tumatakbo papuntang bundok? Hindi. Doon na sila sa maraming bahay talaga pupunta. Yan sila ka sweetik. Akala nila maisahan nila yung gobyerno. Next, ito sa mga surrender, mga former rebels. Tanungin ko kayo bago kayo magsalita lahat. Sino sa inyo pinaka-latest na nag-surrender? Pinaka-latest? Anong taon ka nag-surrender? 2021, Mr. Chair. 2021. Na-recruit ka anong taon? Sa legal organization, sir, 2014, and into the armed group, sir, 2019, sir. 2019. That's why I'm asking this, dahil gusto ko malaman from among you, kasi sigurado ako, kung nag-surrender kayo. Ito maganda kasi pakinggan yung mga kwento ng mga nagsusurrender eh. No? Nga lang, kahit anong kwento ng mga nagsusurrender, dinideny din naman kasi ng mga ano eh. Ginagamit lang naman nila na paninira, faking surrender. Talagang magaling sa strategy, no? Kahit anong bira ng gobyerno, talagang nakakalusot pa rin. Tutuloy natin. Na-recruit kayo during the effectivity, during or after the effectivity of the Anti-Terror Act, which criminalizes recruitment. Alam ko na kilala niyo kung sino yung nag-recruit. Dapat yun ay nakasuhan na. Kasi alam ko hanggang ngayon, nandiyan pa yan sa mga eskwelahan ninyo. Sige pa rin recruit yung mga gago na yan. Sige pa rin pang-recruit, sige pa rin pangluluko ng mga tao na yan. Yung mga teachers na yan, na mga professors na andyan pa sa mga universities, sige pa rin yan hanggang ngayon.
So, tinitingnan ko kung sino yung pasok sa effectivity ng Anti-Terror Act para makasuhan na yung mga tao na yan. So, yung pinaka-latest na dapat na nag-surrender, na kilala ninyo kung sino nag-recruit ninyo. Andyan pa ngayon. Paikot-ikot, palipat-lipat din ang school para mangloko ng mga kabataan. So, wala, no? Walang pinaka-latest. Ikaw lang pinaka-latest. Pero na-recruit ka 2014 Tagal na. doon sa legal organization. Yung kabataan, anong Alay Sining, sir. Alay Sining, sir. Allied? Alay Sining. Allied CC? Sining. Talagang magkakonik Allied Sining? Yes, sir. magkakonikta talaga, no? Sa anong eskwelahan yan? University of the Philippines, Diliman, sir. Diliman? Yes, sir. UP Diliman? Yes, sir. Andyan pa yun, yung nag-recruit mo. Andyan pa yung eskwelahan, di ba? Some loob of pa rin. them, sir. Some of them. Yes, sir. But hindi pa sila covered. The law is not retroactive in effect. Sadly, sir, no. Dapat yung 2020 na anbiyan, doon dapat tatamaan sila. Sige lang, sigurado ko may nagre-recruit pa rin ngayon at mayroon pa rin magsusurrender in the near future. Tatamaan na yung mga maestra na yan, yung mga professor na yan at mga student leaders na yan na sige pang recruit sa inyo. Tatamaan yan dito sa Anti-Terrorism Act. So, we start with itong mga nag-surrender na mga former rebels. Sinong gusto magsalita? Mauna. Noel Minuto. Ano? Noel Minuto Legaspi, sir. Minuto Legaspi. Yes, sir. Please, you have the floor. Pakinggan kita. Pakinggan ka namin. Daghang salamat sa Sukat ko na dito mga kabanat kasi gusto ko i-separate itong si Noel. Napanood ko na rin yung mga ano niya kasi dati sa SMNI ito. Hindi ko magkakamali nung nakaraang hearing, no, mga 2019, 2018 ay parang nagsalita na rin ito. Yun nga, nakakalungkot dahil nga sa tagal na nagkaroon ng hearing until now wala pa ring resolusyon. Parang wala ring nangyaring kumbaga yung ginawang hearing nila ay walang nangyari mga kabanat. Parang nakakalungkot. Mga senador parang hearing lang. Pagkatapos ng hearing, wala namang naipasa na resolusyon kung ano ba talagang dapat gagawin. Siguro yung nagawa nila siguro yung anti-terror law. Baka yun siguro ang nagawa nilang solusyon doon sa ginawang hearing nila mga kabanat. So yun, ito muna yung video natin i-upload itong patungkol kay Senador Bato de la Rosa. Yun nga, nagalit siya na sinabi niya walang hiya daw itong mga kaliwang grupo dahil yung minsan ay strategy kasi nila yan, yung sinasabi ni Senador Bato de la Rosa na yung mga makakaliwang grupo ay pumupunta doon sa mataong lugar. Totoo naman talaga yan at saka kahit sa movie yun naman talaga di ba? Yun naman talagang realidad at kung saan mga tao doon talaga pupunta yan. Kasi parang yun ang self-defense nila, yung strategy defense nila na para hindi maka-atraka itong sundalo, hindi makapagbaril dahil alam ng sundalo naman kasi maraming madadamay. Ito lang muna mga kabanat. Isa-isahin natin ito. Itong video para makita natin na hindi tayo mahirapan panoorin. Isa-isahin lang natin.